everything you've done for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord, clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord, clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I count the days when I see your face, when I tell myself that it's over. I grope in the dark, searching for the spark of the light that is now slowly fading. I can't believe I've come this far, but still like to go back. And the cross I carry inside made me liquefied. Close my eyes in the middle of night, in the rush of dawn, blowing the tears
the Lord. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, sweet Savior is He. So full of love and compassion, so filled with purity. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, kind Savior to me. My heart is filled with humility, and I'm free and need to sing of His love. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, sweet Savior is He. So full of love and compassion, and so filled with purity. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, kind Savior to me. My heart is filled with humility, and I'm free and need to sing of His love. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Salamat sa pagmamahal mo sa kaluluwa namin, Panginoon. Muli, minsan pa kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa presensya mo, Panginoon, na kanina pa po namin nadarama. Ayaw mo, Panginoon, sa pagkakataong ito, ikaw po ang patuloy na kumilos po sa bawat isa po sa amin. Lalo na po, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo, ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. And Lord, yung hayaan mo yung spirit of conviction mo, Panginoon, ang mangusap po sa amin, ang manguna po sa amin, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang aming inaasahan, Panginoon. Lord, I pray kung sino man na nangihinay, patuloy mong palakasin ang mga salita mo, i-encourage mo ang may sakit, pagalingin mo, Panginoon, na nawawala ng pag-asa, ibigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Ang mga nangangailangan, Panginoon, ay pagpalain mo sa pamamagitan ng mga salita mo. Lord, we believe that there is power in your word, there is power in your name, Panginoon. At Panginoon, wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. O God, samahan mo kami, Panginoon. Kung ano man ang sasabihin mo, hayaan mong ito, Lord, ay tumanim sa aming mga puso't isipan at ito po'y maipamuhay po namin, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala magmula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon. Samahan mo kami, ang Holy Spirit mo, ang kumilos sa bawat isa po sa amin na nandirito. Maraming salamat. We give you back the glory, the honor, and the praises in your most precious and wonderful name. In the name of Jesus, amen and amen. So again, on behalf of our beloved Bishop, Louie, and Pastor Norma, maraming salamat for this opportunity. And higit sa lahat, sa ating Panginoon na siya po nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Alam ko na excited na tayo makinig ng salita ng Diyos. So mag-ready lang tayo, maghanap po tayo ng makakapitan. Alam niyo na po kung anong ibig kong sabihin. So sa hindi po pagtatagan, if you have your Bibles, you can turn your page in the book of Revelation, chapter 8, verse 1. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And our topic or subject for this morning is about half an hour silence in heaven. Ang sabi po sa Luke chapter 18 verse 8, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless,
when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Kung mapapansin po ninyo, most Christians, magmula po sa pastor, sa mga members, tatanungin po ninyo karamihan, ang iba po, hindi naman po lahat, pero karamihan, pag tatanungin ninyo kung gustong-gusto nang dumating ang Lord, ang sasagot ng iba, yes, gusto ko na. Kasi nga, bakit? Dahil po doon sa pressure na nararamdaman po ng karamihan. Sa dami po ng nagiging problema, ang nagiging resulta po, unti-unti pong nauumpos ang pananampalataya ng iba. Kaya nga po, yan po yung tanong po niya, may abutan pa kaya siyang nananampalataya? Lalo na po dito po sa To God Be the Glory Church. However, yan po ang pinakamatinding basis ng ating Panginoon with regards to our salvation. Yung pong faith po natin. Kaya po, ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Ibig sabihin, we will never please God without faith. Amen po ba? Kaya lang, bakit yan po ang tanong ng Panginoon? Kung mapapansin po ninyo, most of the people nowadays, karamihan or ang iba, they are filled with stress, struggles, andyan ang hardships, andyan ang sorrows, pati troubles, pati trials, nandyan na. At sabayan pa po ng world that are full of calamities. Alam natin yung mga gera na nangyayari sa iba't ibang mga bansa, yung mga nag-i-impending na wars, yung social, global, economic crisis po, pati yung poverty, sumabay pa. Ano po ibig sabihin? Revelation chapter 8 verse 1. When He opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Ibig sabihin, for about 30 minutes, nagkaroon po ng katahimikan sa langit. Parang ganyan, tahimik na tahimik. For your information, ito pong silence na to in heaven for about half an hour was a dramatic pause before the next series of plague. Kaya po nagkaroon ng katahimikan. So ibig sabihin, literally, tahimik po sa langit. But if we are going to apply it in our modern days, ang ibig sabihin niyan ay tahimik po ang Diyos o ang kalangitan. While dumadanas po ng iba't ibang plague or problema ang maraming Kristiyano. At ang mabigat, tahimik po ang Diyos or hindi po tumutugon ang Diyos. Some people pray, pero hindi po tumutugon ng Lord. Why? Because heaven is silent. At ang matindi, kung kailangan mo ng tulong ng Diyos, doon pa na-timingan sa about half an hour that heaven is silent. At yun po ang problema. At yan po ang nangyayari at nararamdaman po ng marami. Dahil ngayon po, kabi-kabila ang problema at kasabay pa yung problema sa paligid. May problema ka na sa finances, tahimik ang langit. You have a problem physically, tahimik pa rin ang langit. You have a problem with your family, sa relationship, sa asawa, sa anak, kapatid, katrabaho, kaibigan, negosyo, tahimik pa rin ang Diyos o ang langit. Why? There is silence in heaven. At yan po ang one of the many reasons kaya nangihina po sa pananampalataya po ang iba. It is because of the silence of God. It seems like na ang Diyos po ay hindi buhay, hindi ka naririnig, hindi ka niya nakikita, hindi niya alam kung ano po ang nangyayari sa buhay mo. At alam ko po, meron po sa atin dito, ang tagal-tagal na sakit mo. Pinagpe-pray mo, pero tila baga hindi tumutugon ng Diyos. And how many people, taon na po ang problema sa finances, and yet, here you are, still experiencing that same problem over and over again. Hindi po matapos-tapos, hindi po masolve-solve. Why? Tahimik po ang langit. At ang kamay po ng Diyos, tila baga, hindi po umuunat.
Kaya nga ang tanong mga kapatid, pag tahimik ba po ang Diyos, magsisimba ka pa ba? Pag tahimik ba ang langit o ang Diyos, mananalangin ka pa ba? Maniniwala ka pa ba? Mananampalataya ka pa ba? Yan po ang tanong. Now, meanwhile, there are two kinds of faith na meron po ang isang Kristiyano. First is the faith of the now. Ano po ibig sabihin? Ito po yung pananampalataya na kapag nananampalataya ka, ang Diyos ay tutugon. Nawasan nanampalataya ka, ay pagangalingin ka ng Diyos, susuplayan ka ng Diyos. Kapag nanampalataya ka, proteksyonan ka ng Diyos. Second is what we call the end time faith. Ano po ibig sabihin? If we are familiar with Hebrew chapter 11, we call it the book of faith. Dito pinakita po yung lahat ng mga nanampalataya sa ating Panginoon. So yung first part po, nabanggit po dito sila Moses, sila Abraham, sila David, sila Daniel, at yung mga Old Testament prophets po. At kung mapupuna po ninyo, dumanas din po sila ng matitinding pagsubok. Take note, ang pagsubok po nila hindi po biro. Pero lahat po sila ay nakalusot po doon sa pagsubok po na yan. Bakit? Dahil tinulungan po sila ng Diyos. Bakit ko po sinabi? Si Abraham, pinaalay po ang anak pero hindi po tinuloy ng Lord kundi nag-supply po ang Diyos ng ram. What about Daniel? Si Daniel nilagay po sa kulungan po ng leon pero anong ginawa ng Panginoon? Niligtas po siya ng Lord. Si David, nung kaharap po si Goliath, niligtas din po siya ng Lord. What about Moses? Inilabas po ang mga Israelita sa Egypt at hinarangan po sila ng Pharaoh pero iniligtas po sila ng Diyos. So yan po yung faith of the now, na kapag nananampalataya ka, ililigtas ka ng Diyos. Amen. Yan po yung gustong-gusto natin pananampalataya. Pero kung mapapansin po ninyo, sa New Testament, yung first part ng pananampalataya po nila, makikita po natin how God moved in their lives. Kumikilos po ang Diyos. Kapag pinandungan mo ng kamay, yung may sakit gumagaling. Yung mga lumpo lumalakad. Yung mga bulag nakakakita. So ibig sabihin, nandun po yung healing, nandun po yung miracle ng Diyos. Papatayin sila pero inililigtas po sila ng Diyos. Ang tanong bakit? Nandun po yung protection ng Diyos sa kanila. And take note, hindi po tahimik ang Diyos. At ang kamay po ng Diyos ay umuunat. So in other words, ang Diyos po ay kumikilos. However, in the later part of their faith, in Hebrews 11:35, women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance. Take note, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Sila po ay pinahihirapan dahil po sa pag-share po ng salita ng Diyos. Pero ano nangyari sa kanila? Pagdating ng later part ng faith nila, hindi po sila tinutulungan ng Diyos. Para bagang tahimik po ang langit. Why? Nandoon po yung subukan ng pananampalataya. And that is what we call the end time faith. Ibig sabihin, nananampalataya ka na kahit hindi ka tulungan or kahit tahimik po ang Diyos, ay tumatayo ka pa rin at faithful ka pa rin sa salita ng ating Panginoon at hindi ka tumatalikod sa pananampalataya kahit hindi po kumikilos ang Diyos. In fact, in Hebrews 11:36, still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. For your information, yung pong bola na meron po mga matutulis, hinampas po sa ating Panginoon, ay ginawa din po sa mga mananampalataya. Dahil po nagsishare po sila ng gospel. Pero sa panahon po natin, libre tayo maghayag ng salita ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, kahit dito po sa mall, kahit sa jeep, kahit sa opisina, kahit sa eskwelahan, kahit sa palengke, kahit saan, pwede kang mag-share ng gospel. Ganyan po sa panahon natin. Pero sa panahon po nila, tinatali po sila, kinakadena po sila, kinukulong po sila. Pero sa atin, hindi po natin dinanas yan. Sa bansa po natin, hindi katulad sa ibang bansa. Kaya, mas mapalad po tayo sa kanila kung tutuusin. Amen. Ano pa po? Hebrews 11:37. They were stoned. Imagine, they were stoned
pinupukol sila ng bato, binabato sila because of declaring the truth. Sa atin, kapag nag-share tayo, malaya tayo. Kahit ano sabihin mo, walang babato po sa'yo. Mas madali po sa panahon po natin, may social media na eh. Andyan na ang social media. But unfortunately, ang nakakalungkot, ang iba tinatamad pa mag-share. I-share na lang yung link o yung page natin, hindi pa magawa. Pero mapalad pa rin po tayo ngayon, kumpara po nung araw. Ano pa? Same verse, Hebrews 11:37. They were sown into. Nilagari po sila sa dalawa. According to some Bible scholars, it was referring to Isaiah when he was sown into under King Manasseh. Ang sabi ng mga Bible scholars. However, makikita po natin na nung araw, yung pong mga mananampalataya, nilalagari po. Pero tayo, hindi po natin dinanas yun. Imagine, in the later part ng paglilingkod po nila, dinanas nila yun. But unfortunately, heaven was silent. Tahimik ang langit. Hindi sila niligtas ng Diyos. Pinabayaan po sila ng Diyos na malagari sa dalawa. Ganun po katindi yung mga mananampalataya nung araw. But on the other hand, yung pong mananampalataya ngayon, we can say that we are spoiled. Bakit ko po sinabi? Yung iba po, huwag kayong magagalit. Yung iba ayaw umattend sa church kasi daw, wala daw tayong sariling building, sariling church. Take note, nung araw nilalagari, umaattend pa din po sila ng gawain. Sa atin nga, mainit lang, hindi na tayo makapunta sa church eh. Malayo lang, ayaw nang pumunta. Wala lang pamasahe, hindi na makarating. Hindi na makatagal. Yan pa lang, how much more? Nung araw, nilalagari pa. Ano po ibig sabihin? Pinakikita po ng Diyos sa atin na mas mapalad po tayo kaysa po sa kanila. Hindi natin na-experience yung nilalagari ka para maging dalawa ka. Ano pa? Same verse, Hebrews 11:37. They wandered about in sheepskins and goatskins. Take note, they were persecuted and mistreated. At ang damit po nila ay balat po ng mga kambing. At saka ng tupa. Pero tayo, ang aayos ng damit natin, tignan mo yung katabi mo. Minsan branded pa eh. Naka-Lacoste, naka-Gucci, naka-Ferragamo, naka-Relo ka pa. Diba? Hindi po balat ng kambing yung suot po natin. Hindi po balat ng tupa. Mapalad tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Furthermore, in Hebrews 11:38, of whom the world was not worthy, they wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. Just imagine, namumundok po yung mga mananampalataya nung araw. Sa mga kuweba nakatira, sa mga desyerto po sila tumitira. Samantalang tayo, napakapalad. Dahil yung iba sa atin dito, ang gaganda pa ng bahay. May kotse pa. O hindi ka man nakakotse, pero meron kang pamasahe, pwede kang mag-jeep, pwede kang mag-taxi, pwede kang mag-grab, pwede kang mag-uber, pwede kang mag-motor. Ganyan po ang buhay po natin. Sila sa kuweba nakatira, pero tayo hindi. Kahit kubo lang ang bahay mo, hindi pa rin kuweba yan. Amen. Samantalang po, ang ilan po sa atin dito, kung ano yung gusto mong kainin, makakain mo. Take note, naghirap na po sila, yung mga mananampalataya nung araw. Pero dumanas pa rin po ng kamatayan. Pero tayo, hindi lang tumugon ng Diyos at tahimik lang ang langit, umaayaw ka na. Pero sila, ano po ang sabi ng Bible? Hebrews 11:39. And all these, having obtained a good testimony, take note, having obtained a good testimony through faith, take note, through faith, did not receive the promise. Ano po ibig sabihin? Hindi pa din po sila bumigay kahit hindi po sila tinugunan Diyos, even though they did not receive the promise. Ibig sabihin, they still remained in faith, even though heaven was silent. Ibig sabihin, they never gave up their faith. Hindi po nila sinuko or sumuko sa pananampalataya. Samantalang sa atin, madalas sa atin, financial problem lang, ayaw mo na eh.
Sakit lang kung minsan, ayaw na eh. Hindi lang matapos-tapos yung problema, ayaw na, suko na. Pero tatanungin ko po kayo, ang iba po sa atin dito, ang tagal mo na may problema sa financial. Pero kahit paano, kumakain ka pa rin eh. Kahit naghihikahos ka sa buhay, pero somehow, nakakakain ka pa rin. Hindi man 3 to 5 times a day. O minsan wala ka talagang kain, pero minsan biglang magkakaroon ka ng pagkain eh. Pinabayaan ka ba ng Diyos na sa bundok ka tumira? Sa kuweba ka tumira? While you are being persecuted? No. Ibig sabihin, bagamat may problema po tayo financially, pero hindi po tayo umabot sa ganyan. Na nasa kuweba ka, na nasa bundok ka, na pine-persecute ka pa, hindi ka umabot sa ganyan. Na kung tutusin itong mga taong ito, dapat sila bumigay na eh. Dapat sila sumuko na eh. Pero hindi po sila sumuko sa pananampalataya nila eh. Tapat pa din po sila eh. Kaya lang sa atin, finances lang. Kung minsan ayaw na po nating manampalataya sa Diyos. Halos ayaw na po magsimba ng iba. Eh kasi Pastor Lud, hindi mo naman dinadanas siya. Sino po nagsabi sa inyo? Brothers and sisters, lahat po tayo dumadanas ng pagsubok. Kanya-kanya lang po tayo. Hindi lang po kami maingay. Kaya nga sinabi ng Bible, walang pagsubok na hindi po dinanas ng iba. Ibig sabihin, yung dinadanas mo ay dinadanas din po ng iba. Amen. Yung iba naman, kapag mayroong sakit, akala mo, binagsakan na ng buong mundo. Mga kapatid, sila nilalagari. Hindi kumikibo. Na supposedly sila po dapat yung umayaw at tumalikod pero hindi po bumigay. Samantalang tayo, konting karamdaman lang. Ang iba ayaw na magtiwala sa Diyos eh. And how many people gets tired of praying and asking from God? Now it seems like the heavens are close to their cry. Alam niyo mga kapatid, I just want you to know na hindi po ibig sabihin na tahimik po ang langit ay hindi ka na po mananalangin. At hindi ka na po maniniwala, at hindi ka na po mananampalataya, hindi po ibig sabihin na ganun. Na tahimik ang Diyos, tahimik ang langit, hindi ka na mananampalataya sa Kanya. But rather, all the more heaven is silent, all the more you pray. Ibig sabihin, pudpurin mo yung tuhod mo sa kaluluhod, sa kakapanalangin. Huwag mong dibdibin yan, but rather tuhurin mo. Sila dumanas ng ganun, pero hindi nagreklamo sa Diyos. Tatanungin ko po kayo, sino dito may problema ka sa finances, nagutom ka ng 1 taon o 2 taon, hindi ka pinakain ng Diyos, sa kuweba ka pinatira? Wala po. Ibig sabihin, kahit may problema ka sa financial, tignan mo yung tiyan mo, puro bil-bil pa nga eh. Why? Pinapakain ka pa rin ng Diyos. Kaya mag-exercise ka naman at mag-diet. What about yung iba? May relationship issue sa asawa in particular. Akala mo talagang wala na magagawa eh. Tell you what, hindi ka mamamatay kahit iniwanan ka ng asawa mo for as long as nasa iyo po si Kristo. Mga kapatid, hindi naman tinitignan ng Diyos yung problema po natin, at tinitignan ng ating Panginoon kung how we will react on our current situation. At hindi po tayo aakyat sa langit nang hindi po tayo subok. Ang teacher po, kapag nagbibigay po ng exams po yan, nakatingin lang po yan sa mga estudyante niya. At ganyan din po ang Lord. Kapag meron po tayong pagsubok, finances, sa sakit, tatawag ka sa Lord, Lord, pagalingin mo ko, Lord, i-bless mo ko, Lord, pahingi ng pera, Lord. Pero anong gagawin ng Panginoon? Tahimik siya. Why? Tinitignan niya kung ano ang gagawin mo eh. Ang tanong, bakit? Ang tagal na po nating tinuruan ng Diyos kung ano ang gagawin po kapag meron po tayong test. And ever since, tinayo po unto God be the glory church, tinuro na po sa atin ni Bishop yan. At walang sawa pong tinuturo ng Diyos po sa atin yan, ang katuturo-turo po sa atin ng ating Panginoon. Brothers and sisters, sa atin po, hindi po paramihan ng alam po sa Bible or paramihan ng napakinggan, but rather paramihan po ng application ng ma-apply ng lahat na napakinggan at natutunan mo. Ano mo, ang dami mong napakinggan, ang dami mong alam, hindi mo naman kayang i-apply sa buhay mo. Brothers and sisters, kaya yan po yung dahilan kung bakit tahimik po ang langit o ang Diyos.
Dahil tinitignan niya po kung bibigay ka o susuko ka. But unfortunately, ang nakakalungkot, marami po ang bumibigay. Kaya nga yung iba, lulugulugo sa pananampalataya. Akala mo wala ng pag-asa. Brothers and sisters, ang tagal na pong binigay sa atin ng Diyos ang sagot. Ang tagal na. Kaya nga tahimik siya dahil tinetest ng ating Panginoon kung magiging tapat ka pa din kahit hindi siya tumutugon. Amen. And please do not get offended. Ang iba po nagpe-praise the Lord dahil puno yung bulsa. Alam nyo mga kapatid, ang tunay po na praise the Lord, nilalagari ka na sa dalawa, praise the Lord pa din. Meron kang pera, wala kang pera, praise the Lord pa din. May sakit ka, wala kang sakit, praise the Lord pa din. At kaya po tayo mapalad dahil ang pagsubok po natin, ganyan na lang. Paikot-ikot lang ang pagsubok sa pera, sa sakit, sa emosyon. Sa susunod na naman, sa pera, sa sakit, sa emosyon. Mamaya sa susunod na naman, gano'n na naman ulit. Paikot-ikot lang, yun lang ang cycle natin. Saan po kayo nakakita ng isang tugad bida gloria na binalatan po ng buhay at hinati po sa gitna? You tell me. Wala. Hindi pa po tayo pinahintulot sa ganyan ng Diyos. At alam niyo po, anong po ang sabi ng Lord sa mga anak niya, in Hebrews 12:4? You have not resisted to bloodshed. Ang ibig sabihin, hindi pa tumatagas o dumadanas po ang dugo po natin dahil sa pananampalataya. Nagkakaganyan na tayo. And take note, si Jesus Christ po suffered more than His disciples. Pagkatapos sa atin, ang iba nagkakaganyan na sa pananampalataya. Sakit lang ang problema, nagkakaganyan na. I just want you to know, even though heaven is silent, you need to uphold your faith. Alam nyo mga kapatid, pag na-please mo ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo, magugulot ka pa. Instant ang tugon ng Diyos sa'yo eh. Amen? Apparently, ang sabi po sa Hebrews 12:1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Ibig sabihin, pag-akyat po natin sa langit yung mga witnesses. Ito po yung mga tao na mga nilagari. Haharap po sa iyan. Yung mga pinutulan ng ulo. Dahil sa pananampalataya, to be a witness to you. Tapos magtatanungan kayo doon. Brother, ikaw ano pagsubok mo? Ano tinanggap mo? Nilagari ako eh. Masakit. Pero kailangan kong tiisin dahil nananampalataya ako sa Diyos eh. Eh ikaw, brother, ano pagsubok mo? Ano dinanas mo? 20 pesos eh. Yun ang problema ko eh. O di ba nakakahiya? Just imagine, si Peter, sabi ng mga ibang scholars, hindi daw siya worthy ipako na katulad ni Kristo. Ang request niya, patiwarik siya or pabaliktad siya ipako. Pinako siya pabaliktad. Yun ang isang mag-witness sa'yo. Tapos ikaw, tatanungin ka ni Pedro kung magkita kayo kung sakali. Bakit ka namatay? Nagkasakit ako ng kulani, brother eh. Kaya nga kung tutusin, wala po dapat buwang sa atin ng kalungkutan eh. Why? Dahil hindi nga po natin dinanas yun. Kaso yung batch po natin, medyo spoiled talaga eh. Bakit? Attend lang ng Sunday service, ang iba dito, hindi ko naman po nila lahat, mga kapatid ah. Susunduin pa ni teacher eh. Tapos sasabihin, wala ako pamasahe, teacher. Pwede ba abonohan mo muna? Samantalang pan-load meron. Amen? Tama or tama? Tapos anong gagawin ng ibang teacher? Aarkila ng jeep yan. Tapos ikaw naman, yehey, libre sakay. Tuwa ka kasi libre. Wag po kayo magagalit mga kapatid. I really have to say this. This is hard. Yung mga nagsasabi na walang pera, wag po kayo magagalit. Yung ibang mga bata sa lansangin na nagtitinda ng sampagitay, nagkakakwartay. Maglinis ka lang ng sapatos, maglaba ka, magplansya ka lang ng kamag-anak mo, maglinis ka ng kotse ng kamag-anak mo, kapitbahay mo, may pamasahe ka na, may pang-chicha ka pa. Tell you what, we have this one sister, that was a few years back. Na-bless ako sa kanya, nakita ko siya, wala siyang pera eh, hirap siya sa buhay.
Alam nyo anong ginawa niya? Nakakita ko siya online. Nagbebenta ng mga abubot, mga burloloys. Ano ibig sabihin? Gumagawa po siya ng paraan para magkapera. Ano ibig sabihin? Meron pong witness. Meron pong magwi-witness po sa atin. Amen. Ang problema po kasi sa iba, ang gusto kasi minsan big time ka agad eh. Ang sabi ng Bible, hindi po mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi po mapagkakatiwalaan sa malaki. Paano tayo i-bless ng Diyos kung ayaw po natin magtyaga doon sa maliit na binigay ng Diyos sa'yo, that you could not even appreciate yung binigay niya. Nagre-reklamo ka pa, binigyan ka na nga, nagre-reklamo ka pa. Remember Jesus Christ, He fed the 5,000 people with just 2 fish and 5 loaves of bread? Ano ginawa ng Panginoon? Nagpasalamat lang eh. Nung nagpasalamat siya, ano nangyari? Dumami. Nakakain yung 5,000. Bakit? Na-appreciate niya yung konti, yung maliit, yung kabubot. Nagkasya sa marami. Kaya nga naniniwala ako kung papasalamatan mo lang ang ating Panginoon, bagamat konti or kulang, pag nalugod mo ang Diyos, gagawin pa niyang sobra-sobra po yan. Mga kapatid, remember yung mga panahon ng mga nilalagaring ito? Sila sa kuweba po sila nagba-Bible study. Kaya nga ginagawa ng mga mananampalataya nung araw, nagpa-fasting pa po yan. Maka-attend lang sa Bible study. Why? Para wag po silang mahuli. Pero sa atin, minsan nga, Sunday service, libreng-libre ka na, lapit mo na nga rito, isang tabling mo na lang eh. Hinihila ka pa. Brothers and sisters, alam nyo po mga kambing po, kapag hinihila po, maingay po yan. Kasi po bakit? Nabipilitan lang, di ba? Nahatak sa lang. Pero tignan mo yung mga tupa. Sunod kagad po yan. Dadalhin sa slaughterhouse, sunod pa rin po yan habang umiiyak. Why? Ang sabi po ng Lord, ang tupa ko ay nakikinig at sumusunod sa akin. At yan po ang tunay na tupa. Kaya itong mga tupang ito, nilalagari na, sumisigaw pa rin ang praise the Lord. Bakit? Masunurin eh. Kapag sinabi ng teacher o ng shepherd, punta ka dito, pumupunta po yan. Ganyan po ang tunay na tupa ng Diyos. Sa atin nga, Lunes pa lang, pina-follow up ka na ni teacher eh. Tapos kapag Sunday na, tulog ka pa. Antindi mo, te. Malapit na pong bumalik si Lord Koya. Pagkatapos sasabihin mo kay Lord, Lord, huwag mo ko kalimutan sa rapture. Sama mo ko sa rapture, Lord. Gusto mo makarating sa langit, pero sa simbahan hindi ka makapunta-punta. Paano ka pa makakarating sa langit? Amen! Maybe some of you would not understand me. Brothers and sisters, grabe naman si Pastor Lud magsalita. Hindi nararamdaman na nararamdaman ko. Brothers and sisters, nararamdaman ko din po. Pero pinipilit ko po yung sarili ko. Mas masarap kaya matulog. Pero pinipilit ko yung sarili ko makarating dito at makapaghayag at makapaglingkod sa Diyos. Dahil nananampalataya po ako sa Kanya at gusto ko po lugurin ang Diyos. Kasi kayo malakas sa pananampalataya, kami mahihina. Kaya nga palakasin mo yung pananampalataya mo. No, sabi ni Pedro, increase our faith. Ibig sabihin, gusto po nilang mag-increase yung pananampalataya po nila dahil ayaw po nilang mamatay ng baby. Mga kapatid, sa ngayon po, hindi ka mamamatay sa pananampalataya. Mamamatay ka kapag hindi ka nanampalataya ng gusto sa Diyos. Pero hindi po natin aabutin yan. Alam nyo kung bakit in Hebrews 11:40? God having provided something better for us. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ayaw niyang danasin natin yung mga nilalagari tayo, yung mga stoning to death. Whether si Apostle po ang nagsulat po ng Hebrews or not. Pero ang sabi po rito, siya mismo hindi niya po nakuha yung something better. Pero ano po yung something better na yun in verse 35? Therefore, do not cast away your confidence. Brothers and sisters, wag po nating aalisin yung kumpiyansa po natin sa Diyos. Na tayo po yung mga anak ng Diyos. May problema ka sa financial, anak ako ng Diyos, kumpiyansa ako na anak ako ng Diyos, alam ko, natutulungan niya ako. May problema ka sa sakit, anak ako ng Diyos, alam ko, hindi ako papabayaan ng Diyos. May problema ka sa emosyon, anak ako ng Diyos, alam ko, lulutasin ng Diyos ang problema ko. Ibig sabihin, yung kumpiyansa mo dapat na nandun sa'yo. Even though heaven is silent. Because in verse 36,
For you have need of endurance. Brothers and sisters, once hindi po tumutugon ng Diyos, ibig sabihin, pinapractice ng Lord yung endurance mo. Meaning, we need to endure even though God is silent. Kaya lang, bakit pinapapractice yung endurance? Hebrews 10:36. So that, after you have done the will of God, ulitin ko, so that after you have done the will of God. Kaya lang, ano ba ang will of God? The will of God is for us to endure. Endure what? Endure hardships, endure troubles, endure struggles, endure sorrows, endure trials. Meaning, kaya siya hindi pa tumutugod dahil pinapractice niya po sa atin yung endurance po natin na gusto niya tumibay ka. Bakit? Hebrews 10:36, you may receive the promise. Ang sabi sa chapter 11, sila po'y dumanas, nilalagari po sila, dumanas sila ng hirap. But still, these people did not receive the promise of God. Pero sa atin, pinasasabi po ng Diyos sa inyo, gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Na nandun, matibay ka na, may problema ka, pero masaya ka pa rin, malakas ka pa rin, nananampalataya ka pa rin, lumalaban ka pa rin, tumatayo ka pa rin sa salita na, I believe you will receive the promise. Even though it seems like heaven is silent. Kaya ano po mangyayari? Hebrews 10:37. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Ulitin ko, and he who is coming will come. Brothers and sisters, sinabi sa Hebrews 11:40 kanina, God is preparing and providing something better for us. Ano po ibig sabihin? Instead na tugunin tayo ng Diyos, dadating na lang po siya. He who is coming will come. Kaya pagdating niya, in a twinkling of an eye, yung katawan mo, yung mortal body mo, magiging immortal na. Yung cancer, mawawala na. Yung paralitiko, magiging normal na. Yung bulag, makakakita na. Yung bingi, makakarinig na. Okay na lahat sa madalit sabi. Yung problema mo sa anak, solve na. Yung problema mo sa asawa, solve na. Yung problema mo sa pamilya, solve na rin. Bakit? Darating siya. And that is something better for us. Why? Kung tutugunin tayo ng Diyos, ngayon, for example, tapos, hindi pa siya darating, may problema ka na naman. Dahil ang problema po, hindi po natatapos hanggat nasa mundo po tayo. Pero, once na dumating siya, tapos na lahat ang problema. Pag tunog ng trumpeta, kukunin niya po ang iglesia. Paano yung pastor kung hindi siya dumating? Brothers and sisters, God is not a man that he should lie. Pag sinabi siyang babalik siya, babalik siya. Pag sinabi niya kukunin niya ang iglesia, kukunin niya ang iglesia. Pag sinabi niya magra-rapture, then it's gonna happen. Kung kailan, hindi ko alam. Pero ang sabi po sa Luke 18:8, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Bagamat nagtatagal, pero lulutasin ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Pinagtatagal niya talaga para tumibay ka, ng tumibay ang iyong pananampalataya. Meaning to say, about half an hour silence in heaven does not mean hindi ka niya naririnig. Hindi po ibig sabihin na hindi ka niya nakikita, at hindi rin po ibig sabihin na hindi ka niya pinapansin. At lalong hindi po ibig sabihin na wala po siya. At hindi siya kumikilos. But rather, He is preparing our hearts and our faith for something better. So that when He comes back on earth, He will find faith in you and me. That is why ang faith po natin must not waver during the end times. And this is our message for today. Though heaven is silent for about half an hour, but you must never, ever, ever give up your faith.
Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon for giving us that very encouraging message na alam ko na yan po'y magbo-boost po ng ating pong pananampalataya. At ngayon po'y napakinggan po natin na every time tayo po'y nasa pagsubok, lagi po natin tatandaan na tinitignan po ng Diyos kung papaano po natin i-handle ang lahat ng ating pong mga sitwasyon na ating pong nararanasan. Kung minsan hindi po maiiwasan na nakikitaan po tayo ng panghihina, pero we are reminded to uphold our faith no matter what happens, no matter what it takes. At kahit para bagang ang tahimik po ang langit or tahimik po ang Diyos, but all the more, na kailangan po natin palakasin ang ating pananampalataya. Dahil naniniwala po ako na ang will po ng ating Panginoon is to endure. So remember that He is preparing our hearts at ang ating pong pananampalataya for something better, para maabutan po tayo ng ating Diyos na patuloy na nananampalataya. So meanwhile, to all our first-time viewers, napaka-bless po ninyo dahil napakinggan po ninyo ang mensahe ng ating Panginoon. Dahil maaari ang iba po sa inyo ay meron kayong problema na matagal na po ninyong hinihintay po ang tugon ng ating Panginoon. Kaya gusto po ng Lord na kayo po'y tugunin niya at kayo po'y magkaroon ng pananampalataya. At yan po ay magsisimula sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo as your personal Savior and believe in the gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, so please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved." Uulitin ko, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. "For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." So sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Again, yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo po ba'y naniwala, ay wala na po tayong gagawin, hihinto na po tayo dun, o tutuldok na po tayo dun. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing lang po, but rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. But the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. "Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ." Ulitin ko, be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po sa kung kanino pong pangalan, kundi sa pangalan po ni Jesus Christ, "for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamarumi, pinakamasamang tao sa balat ng lupa, but for as long as andun po yung genuine repentance, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Dahil sa puso po nakatingin ng ating Panginoon, kung tayo po'y taos puso na nagsisisi, ay patatawarin at patatawarin po tayo ng ating Diyos na buhay. Yan po yung unang step, at dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po, kailangan unang-una tayo po'y humingi or mag-repent po tayo. Now, second is we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po'y babautismon sa tubig. Lulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with Him through baptism into death." Ulitin ko, malinaw po na sinabi ng talata, we were buried with Him through baptism into death.
that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So that means we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y paghuhugas at pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, at ating regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, gayon din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, lahat tayo, mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, hirap magbabago tayo ng 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit? Kasi sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para lubusan, makapagbagong buhay, at para mapagtagumpayan yung lahat ng ating pong mga kahinaan. At higit sa lahat, yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, itong 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo nang gustong tumanggap sa ating Panginoon, kung pakiramdam mo na meron kang hinihingi sa Diyos para magantahimik ang langit, ito po yung pagkakataon na gusto ng Panginoon, tugunin ka sa pamamagitan po ng panalangin nito. Ng unang-una, kailangan po tayo po humingi ng tawad or tayo po magsisi. So pwede po ba na itaas natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko, yuko natin ang ating mga ulo, and please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po natin ang panalangin to, andun yung taos-puso na tayo po'y nagsisisi po ng ating mga kasalanan, humihingi po tayo ng tawad sa ating Diyos sa buhay habang binabanggit po natin itong prayer na ito. Sige po, yuko natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Pwede po kayo mag-message po sa ating mga FB page para mabigyan po kayo ng further instructions kung paano po pupunta po sa lugar po natin makapagpa-schedule po ng water baptism. So once again, sa bilang pagtatapos po natin, muli tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Yuko natin ulit ang ating mga ulo, tayo po yung manalangin. Lord, we thank you so much for your wonderful message. Salamat sa kalakasan. Salamat at patuloy kami pinapaalalahanan mo sa kabila, Panginoon, na kung minsan pakiramdam namin na para bagang tahimik ang langit, tahimik ka, para bagang hindi ka tumutugon. Pero yung pala, Panginoon, ay tinitignan mo yung aming pong perseverance sa aming mga pananampalataya. Huwag mong hayaan, Panginoon, O God, na abutan mo kami, Panginoon, na hindi po nananampalataya. But rather, Panginoon, all the more, na pakiramdam namin na para bagang hindi mo kami naririnig, ay mas patuloy pa rin kaming manampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, we look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo pa po sa amin. And Lord, I pray that you continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat po. Iniklaim po namin ang victory sa aming po mga buhay, in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.